Okay, so in this reading, we will going to have love reading. Love reading, situation, and message from your person. Let's see the situation first. For this connection, ayan, twin flames, lumitaw agad ang twin flames card. Nung meron dito, mirrored or ayan, I feel na you are currently having sabihin natin yung medyo painful ha. Receipts. Show me proof. And tama. I see na ikaw ay currently, sabihin natin, you are currently experiencing purge. Or sabihin natin, twin flame purge. So, yan, pag sinabing twin flame purge, yun yung parang kumbaga karmic na yung atake sa'yo ni universe or ng destiny. Ibig sabihin, pag karmic, napakadami mong lesson na kailangang aralin. Yung parang eto, you can't resist. Mahal na mahal mo yung tao kahit napakadaming red flags, ganun. Or kaya mahal na mahal mo yung tao kahit na sinasaktan ka. Mahal na mahal mo yung tao kahit na limot-limot na siya. So, that is what we call the karmic or the twin flame purge. Parang kumbaga, yung sinusubok, sobrang subok, pagsubok yung nandito sa connection na to. And also, pag kasi dito, I also hear na maraming ang red flag. I also feel na napakaraming red flag dito sa situation na to, sa connection na to, because of this. Kitang-kita mo na siya. Kitang-kita mo na yung red flag, pero you can't resist. Unexplainable pull. Because of this magnetic card, napaka-unexplainable. Hindi mo maipaliwanag. Gusto mo na siyang hiwalayan, gusto mo na siyang kalimutan, palitan, pero hindi mo magawa. Kitang-kita, lantad na yung red flag dito sa connection na to. Kasi, iyan nga yung tinatawag nating purge, or kailangan ito ang malagpasan mo, yung resistance. And ito, yung card na to, sabihin natin, pwedeng paparating ka na rin doon, basta natutunan mo yung lesson, completion of the lesson. Iyon ang kailangan makita ni Destiny. Maybe, itong connection na to, hinahadlangan ng mga tao sa paligid nila. Yes, hinahadlangan ng mga tao sa paligid nila, or mismong si universe na yung mahadlang. Kasi dito, kung makikita natin, parang kumbaga, kahit ayaw na ng kapartner mo, parang ikaw pumipilit ka pa rin. Pag kasi ganun ang situation, lalo na sa twin flame, dalawang klase yan, may running and chaser. Okay, may running and chaser. And malamang kung ikaw yung nakakaranas, yung sobrang hirap sa purging ng connection na to, ikaw yung chaser. So, ang lesson mo doon, paano mo mai-stop yung pagiging ganun mo? Kaya mo ba mag-cord cut? Kung hindi, ibig sabihin, wala pa din yung completion. Kasi, kailangan ma-serve ng connection na to eh. Kailangan ma-serve ng connection na to yung learnings doon. Or else, pwedeng hindi kayo magkatuluyan. Pwedeng hadlangan talaga kayo pa ulit-ulit. Or sabihin natin, kadalasan din ng lessons dyan, nandiyan ang self-respect. I also hear na nandiyan ang self-respect. Kung sa tingin mo, yung pagbitaw mo dito, sa hands na yan, is yung pwedeng magpakita ng self-respect, yun ang kailangan mong gawin. And I also hear na kung naipapakita mo na yun, malapit ka na sabihin natin yung rewardan, malapit na yung connection na to na mag-heal. And I also hear na if you are in separation, kung ano nararamdaman mo right now, nararamdaman din niya. Kung ano yung dinaranas mong pain, sadness right now, nararamdaman din niya. But, kung sabihin ko na kung kayo ay in separation, tuturuan mo yung sarili mo na kalimutan siya kasi parang ganun lang din yung pag niya manipulate sa energy, pwede kayong makaligtas dito sa tinatawag na purging. Okay?
Okay, let's see supporting message for this one. Oh! Sabi ko sa inyo you are dealing with runner. Look. Diba? You are dealing with this. Or one of you are runner. Kagaya nga na sinabi ko, diba? Kasasabi ko na runner and chaser. And sabihin natin, kung hindi ikaw yung na you can't resist, kung hindi ikaw yung taong yun, ikaw yung runner. Para malakas ang pakiramdam ko dito, my collective is siya yung may unexplainable resist sa taong to, sa runner na to. Bakit hindi mo maipaliwanag yung nararamdaman niya? Kasi nga, ito yung pagsubok mo. Ito yung pagsubok mo. Ngayon, pag natanggap mo na yung runner na to, in-stop mo na siyang habulin, pwede na kayo makapasa dito. Kasi once na in-stop mo, or sabi natin, nag-stop si chaser na manghabol, mag-i-stop din tong tumakbo eh. Okay? And sabi natin kung ito ay hindi pa formal na relationship, they are fear in intimacy. They have fear of intimacy. Oh, stab in back. Sabi ko sa inyo, ito kitang-kita ni red flags. Ayaw mo pang bumitaw. Kitang-kita ni red flags. Ayaw mo pang bumitaw. Ina-attack. Tinan niyo, look. Andiyan na yung deception, pain. Ayaw mo pa rin. You can't resist pa rin. Alam mo, malakas din ang ko dito na this connection is hindi lang siya basta yung connection na parang katulad ng mga naging connection mo before. Because nandito na naman yung union, Talagang tinadhana kayo, kaya lang sa ngayon purging pa yung stage na meron kayo. You are currently on purging relationship. Napakahirap. Sabihin natin ang hirap malagpasan para bang pero alam mo ang challenge diyan, lalo na if you can't resist this person, paano ka hihinto na mahalin yung taong to na tinatakbuhan ka? Isa yan sa mga test sa'yo, pero eto narinig mo ngayon na union pa rin to. Union pa rin yung parang destined to unite pa rin to. Talagang kayo ay pinagtagpo para sa something. Okay? Pero may lessons na kailangan mo i-apply. Lalo na si chaser. Kailangan ang chaser talagang nakikita niya yung lessons. Kailangan yan kasi hindi yan matatapos yung purging ngayon hanggat hindi nagkakaroon ng completion. I also hear na maaaring you are also involved sa betrayal, stab in back, betrayal. Parehas nakatalikod to. Your person pwedeng may ginagawa siyang something behind your back na magkakos sa'yo ng heartbreak and pain. Pwede nga alam mo na yun because nandito meron nakikita mo na yung receipt meron kang receipt pero ito nga, kung hindi mo pa yan alam, may something behind your back. Look, yung images natin para silang nakatalikod. Okay, after this completion, ano pa pwede mangyari bukod dito sa okay, if you are in separation nga, merong conversation na pwedeng i-uplift. Pwede din na kung talaga kayo ay nagkasakitan na because dito sa backstabbing na to, kung nangyari na talaga to na yung sinasabi natin na hindi mo alam, binackstab ka or na-involved ka sa deception, pwedeng ang relationship din na to, if ever na na-accomplish nyo na yung level ng purging, pwedeng mabalik ulit sa friendship yung dati. Magkakaroon ng panibagong communication at mag-i-start ulit sa friendship because of this coffee cup. Dito hindi kayo agad magiging lover. Yung parang babalik. Sabihin natin na several meetings and conversing, ayun, pwede yung savoring the moment lang, yung hindi pa about your union and partnership. Pero yun yung kagaya na sinabi ko, the lessons, once na nagkaroon ng completion, itong lessons na to, pwedeng magkakaroon ulit ng reset.
Okay? And sabihin natin na dumating dito yung engagement, yung union. Pwedeng itong union nga na to ay magkaroon ulit ng panibagong conversation and mag-start ulit sa friendship. Okay. So let's see another angel card for this. Deeply. Okay. Right now, you have to introspect and you have to introspect about these red flags. Okay, about these red flags, ano bang meron dito? Bakit hindi mo siya ma-resist? You have to contemplate about that. Look deeply within to discover your soul purpose. Ano yung soul purpose mo in this relationship? Ano yung soul purpose niya, ng person mo? Bakit kanya sinasaktan? Pwedeng ikaw din, sa'yo din ang gagaling yun kung bakit ka sinasaktan ng tao. Kung ano yung pinoproject mo, kung paano mo din itrato yung sarili mo. Look deeply within to discover your soul purpose. Okay, your connection is that tatlong beses na nag-confirm na union talaga to. Your connection is eternal and unbreakable. Even you are apart, talagang sabihin natin na destined kayo, connected kayo. Tatlong card ang lumitaw sa union and partnership nyo. Your union is eternal. Sabihin natin you are in separation, may asawa, or sabihin natin pero telepathically, pwede talaga kayo yung destined Sabihin natin naghiwalay kayo dito sa hiwalay na talaga kayo, wala lang parang pag-asa. Pwedeng kayo talaga yung destined, yung soul na to. Kaso, baka nga hindi nyo nalagpasan or hindi nyo malagpasan yung lessons. Kaya, kailangan na rin, sabihin natin, humadlang ni universe sa pamamagitan ng mga tao sa paligid ninyo. Okay, so let's see message from this person. Okay. So, if ever na kayo ay in a relationship, called kayo. I wish I could share my good news. Ito isang indication na kayo ay in separation. Okay? I wish I could share my good news with you. So, every time na nakaka-receive siya ng blessings, naaalala ka niya. Pero, ito yung para sa, wala talagang communication. So, this is, kumbaga, ito yung gusto niya sabihin, pero syempre, kung wala talaga kayong communication, pero naiisip ka niya, yun yung good thing. Naiisip ka niya every time, lalo na kung nakaka-achieve siya ng blessings. I love you unconditionally. Okay. So, bakit naging runner yung taong to? Bakit marami siyang red flags? So, dito sa na to pwedeng, sige, vice versa, pwedeng siya ang chaser, ikaw ang runner. Pero, malakas ang energy dito na in separation to. We need to let go each other. Okay. Meron siyang dahilan. We need to let each other go. As of now, in separated nga. Pero love ka ng taong to, meron siyang dahilan kung bakit. Ano kayo dahilan na yun? Pero tapusin natin message from them. And silipin natin ano yung pwedeng maging dahilan. Bakit ganyan? Parang tinitiis niya na in separated. Kadalasan ganyan ang mga reason out ng runner. Kumbaga, kahit love kayo, parang hindi pwede, gano'n. Parang hindi kayo pwede, gano'n. Ganyan kadalasan ng ng runner, takbo ng runner. Kayo, parang mahal naman kayo, pero hindi pa siya ready, meron siyang something, may pinoproblema, gano'n. Yun ang kadalasang role niya. Malungkot din na maging runner. I'm sorry, Oga. I think we should see other people. Parang gusto na niyang sukuan itong relationship na to or connection na to. Pero kagaya na sinabi ko kanina.
I'm too open to compromise. Ano man ang nakatadhana sa kanya, I'm too open to compromise. So, inseparated nga to at sabihin natin na siya nga talaga ang runner. Maybe pa, hindi pa siya makasagot. Okay? Sige, silipin natin. Anong hugot ng taong to? Bakit gusto na niyang kumawala? Ang sarap kasi pag yung ganito yung story ng connection, no? Lalo na yung nagti-triple twin flames na ganito. So, dito, sabihin natin, maybe, yung feelings niya ang kanyang i-consider. Kino-consider nito ang kanyang feelings. Why? Kumbaga, I love you unconditionally. Maybe, yun, ang nagsisilbing kahinaan din niya. Completion na naman. If ever malapit nyo na ma-accomplish to. If ever na dumaan talaga kayo sa sa lots of pain, malapit na to dahil 2 times na naman lumitaw yung completion. Meron mangyayaring completion dito, lalo na kung nalagpasan nyo na or dumaan na kayo sa ganong klase ng purging. Pero, at ito pa isa, if ever na siya yung chaser, then tinanggap na niya yung separation nyo, pwedeng isa pa yun. Death and rebirth, ayan na nga, oo. May something nga sa relationship, magbabago talaga. Kumbaga, paparating din talaga yung endings and beginnings sa inyo if wala pa. And if ever na kayo ay involved sa endings, nandyan ang new beginning. So, kagaya ng sinabi ko kanina, pwede mag-start yun as friend. Pero, hindi dito pinakita kung ano yung hinuhugot niya. Bakit you have to let go each other? Bakit kailangan yung sabihin natin, kailangan yung i-let go, kailangan yung ito kasi we think we should see other people. Parang pinapakawalan kayo pinapakawalan ka, ano pa ba pwede niyang dahilan dito? Silipin nga natin. Marami kang choices and opportunity. Pwede din yung journey mo. Baka iniisip niya na siya ay isang malaking hadlang. Sige. Ano pa, bukod dito sa choices and opportunity. Pwedeng malaki ang ego ng iyong runner or sabihin natin yung person mo. Lumitaw dito, masculine. Malaki nga ego. Kasasabi ko lang. Strength ego. Pwede din strength nga. Strength ego. Sundo lang pa. Strength ego. Parang kumbaga, meron siya something na may insecurity sa kanya na parang iniisip niya na nasa ibang tao yun at dun ka na lang. Hindi ba yung ganun? May ibang taong ganun na parang dun ka na lang, mas deserve niya. Parang ganun. Kasi yung ego niya parang ayaw niya maapakan. Okay? Pero kung itatanong natin red flags, kayong dalawa nakakaintindi ko ano yung red flags. And sabihin natin na wala ako nakikita ditong threat about kung merong ito lang yung threat na nakikita ko, si other people. Ikaw, kumbaga pinapakawalan ka niya, pwede kang makipag-date sa iba, ganun yung nasa ano niya, kahit na love ka niya, parang you have to let go each other. Okay? Pero kahit na gano'n, na parang iniisip nyo, wala na talaga dahil because of this pain, purging, and sabihin natin, talagang inseparated kayo, may merong upcoming na conversation na darating sa relationship na to. So, let's see this. Let's pull our last card. Ayun. Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is greatest. Ayun. Diba dito, lumitaw dito yung savoring moments. So, ayan. Pwedeng dito mag-start yon if ever, diba nagkasakitan niya kayo. Pwedeng dumating kayo sa kapagtawaran. And sabihin natin na kahit na sabihin taken kayo parehas, dito mag-i-start ulit yung connection. Pero, mas mainam na hindi nyo na talaga, gano'n naman yung ganitong twin purging. Yung tama na hindi mo iniisip. Yung wala nang mali siya, yung ganun. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.